Okay, babalikan ko yan. Salamat, nakasama ho natin. Ang tagal po natin tong niligawan na ma-interview. Pero busy po talaga siya. Salamat si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, former ICI Special Advisor. Mayor, magandang hapon po. Live ka sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Yeah, good afternoon, Lourdes. Good afternoon sa ating mga listeners. Bago ho muna yan, Mayor, ano po ba yung inyong pinagkakaabalahan ngayon? Busy kami rito sa Baguio. Tuloy-tuloy pa rin yung aming mga programa, especially yung mga PPP namin, yung mga big ticket projects. At syempre, on my part, itong Mayor's for Good Governance at yung mga promotion ng anti-corruption campaign. Okay. Advocacy. Mayor, diretso na ho tayo. Nakapagpaalam ba? Tumawag ba sa'yo? Nagpasabi ba na magbibito beforehand? Ito pong si Secretary Babes. Well, Lourdes, alam mo, magmula nung umalis ako dyan noong September, 2 weeks lang ako dyan hindi na ako nakipag-touch base sa mga commissioners dyan para hindi sila maintriga. Kaya wala kaming communication whatsoever, wala akong text messages sa kanila. Kaya wala akong kalam-alam tungkol dito sa pagkaka-resign ni Secretary Babes. Nagulat ho ba kayo? Inaasahan niyo po ba ito? Well, narinig ko na yan na nag-file na siya ng kanyang resignation sometime in November. Opo. Pero akala ko hindi niya tinuloy. And then only to find out na in-extend lang pala niya. Pero do you believe na ito... December 15. Naniniwala ho ba kayo na ito'y konektado sa health issues, hindi po sa threat, hindi po sa, alam mo, mga nakikiusap, pare, huwag mo na ako isama sa listahan, pare. Pag ginawa mo yan, di na tayo magkaibigan. What do you think, sir? Ay, si Secretary Babes hindi papayag sa ganun. Hindi ganun. Kilala ko nakilala ko yung mga ICI Pati si Chairman Reyes, si RVP, SGB Rosing. Hindi ganun. Kung sakasakali man na nag-resign sila, siguro dahil sa stress. Stress, okay. At syempre, yung frustration na mabagal dahil nga kulang sila ng powers. Wala silang contempt powers, walang subpoena powers. Kaya makikita mo talaga yung frustration. Mayor, sabi ho ng ilan sa mga opisyal, patay na raw yung ICI sa kanyang pagbitiw. So parang wala na raw direksyon, wala nang pupuntahan. Well, very crucial kasi yung role ni Secretary Babes dyan. Unang-una, siya kasi may technical knowledge Pagdating sa, tingin pala niya sa dokumento o kaya tingin pala niya sa mga photos o videos ng mga pinapadalang mga substandard o kaya mga projects na maanumalya. Alam na niya kaagad may diferensya to, may diferensya to. Ngayon, sino magde-determine nun? Although meron pa rin quorum, nandiyan pa rin si Chairman Reyes, nandiyan pa rin si SGB Rosing, Pero they don't have that talent o yung skill na katulad ni Secretary Babes. Pero mayroon kung siya may timon, no, sa ICI, mas may alam, at nawala siya. So, ano pong mangyayari sa ICI ngayon? Meron pa naman silang quorum kasi, di ba, tatatlo lang naman yan. Meron pa naman 2. Di ba? So, meron pa silang quorum. Siguro, hindi ko na rin alam kay Chairman Reyes kung paano niya i-manage kayo yung mga hearing. Oo, pero naniniwala ho kayo na na hindi po maapektuhan, number 1, yung proseso, yung progress at yung credibility ng ICI sa kanyang pagbitiw? Definitely, merong impact yan. Whether it's positive or negative. Pero looking at the ability, yung talent, yung core competence ni Secretary Babes, syempre negative ang impact. Mayor, sabi ho ng isang mambabatas, nakakabahala kasi hindi niya kinaya ang usapin sa ICI. Kaya siya nagbitiw. So, nakakabahala daw yung sitwasyon ng korupsyon. Well, talagang nagulat din kaming dalawa. Kaming mga mga commissioner. Alam namin na it's widespread. Alam namin na malalim din. Pero yung magnitude na billions and billions of pesos, nagulat kami lahat. Na ganun pala yun. Tapos yung halos wala ka nang makitang maayos Ang nangyari na doon yung mga
It's no longer public service. It's no longer about building infrastructures to improve the quality of life of the Filipinos. Hindi na ganun eh. Ang intention na nitong mga napaka-corrupt na mga politiko na ito at mga bureaucrats at itong mga contractors, ang intention na talaga nila is magkapera. It became a way of life, a cottage industry or livelihood program sa kanila. Hindi na about serbisyo na maayos, matino. Wala na yun. Hindi na nila iniisip yun. Ang sa kanila na lang is lagyan na lang nila ng lagyan nung bulsa nila ng pera. Kasakiman. Mayor, example, no? Hindi na kayo advisor, kundi kayo po ay talagang ipapalit kayo, payag ho ba kayong ipapalit kayo sa pwesto ni Secretary? Never will I go back. Unang-una, ang designation ko dyan is Special Advisor and Investigator. Hindi ako ang gumawa ng designation ko. In fact, ayaw ko na nga sumali dyan eh. It was even offered to me yung chairmanship. Pero I have to resign as mayor. Kaya sabi ko, wag nyo na ako isama dyan. Wag na lang kasi may violation ng batas. Tutulong na lang ako. Pero sila naman na nagsabi, no, we want you in the ICI, not as a commissioner para walang violation. So silang gumawa ng designation ko as Special Advisor Investigator. But then suddenly, after 2 weeks, kasabihan ka ba naman na hindi ka investigador? Special Advisor ka. Tapos you don't have any authority of the PNP and the CIDG. Totoo naman yon. Yung wala akong authority over the PNP and CIDG, but I need their help. Kaya nga kami nakipag-MOA sa kanila, nagkapirmahan doon sa opisina eh. Si chairman mismo ang pumirma. Tapos may special event para dyan. Para talagang kailangan namin ng force multipliers. Thousands of cases needs to be investigated. Alam mo ba na 240,000 ang nabilang na maanumalyang projects? From 2016 up to 2025. And out of that number, approximately 30,000 plus are flood control. So paano mo imbestigahan yan kung ikukunti lang kayo, maski nasabi mo 100 kayo? Hindi mo magagawa, maski 200 pa, maski 1,000 pa. Maimbestigahan mo ba lahat yan? Hindi. Kaya kailangan mo talaga ng force multiplier, and that's precisely what I did. But for some reason, nung tuloy-tuloy na yung aming investigation, pagpunta namin sa field, nakita na namin yung mga kalokohan dyan. Tapos nakikita na rin namin kung sino yung mga involved. Bigla ba namang sabihan ako na hindi ka investigador. So, what's the point na public pa ako dyan, di ba? Kaya, never ako babalik dyan sa ICI. Even, and yung mga nakikita nyo siguro na even when I resign, bakit ako nasa field pa rin? Hindi ako nagpunta doon dahil sa ICI. Nagpunta ako doon dahil request ni Secretary Vince Dizon na samahan ko muna si General Asurin. Okay, Mayor, Teoryan ko siya muna sa project. Mayor, what if si Pangulong Marcos na ang tumawag sa iyo, okay lang maging member ka, hindi ka magre-resign? Ay, hindi na siguro. Yeah, hindi na siguro ko. I've done my share. At tuloy-tuloy naman ako nakikipagtulungan sa ibang paraan. Masama po yung loob nyo kay Yusek Claire? Nabastos ako eh. Pero alam mo, pinatawad ko na eh. Pinatawad ko na, not necessarily na inaccept ko yung behavior. Pero gusto ko lang na to let go. Mabuti na yung to let go, kaya ako Juan. Pero yung did I accept the behavior or I approve ko yung behavior na gano'n? No, I never. Okay. Para lang malinaw sa mga nakikinig, Mayor, anuman at sinuman ang maikipag-ugnayan sa inyo para magkaroon ng isang malaking pwesto sa ICI, never na talaga? Ay, hindi na. Hindi na rin ako kasi klaro yon na hindi talaga nila ako papayagan mag-imbestiga. Siguro papayagan pa nilang iba. Katulad si General Asurin, pinayagan nila si General Asurin na mag-imbestiga. Mayor, sandali teka. Bakit? Bakit ayaw ho sa inyo? Every Filipinos pangalan yung binabanggit. Ayun nga yun pinagtataka ko eh. Bakit yung iba pwedeng mag-imbestiga? Bakit ako hindi pwedeng mag-imbestiga? Yun ang pinagtataka ko talaga.
Okay. Mayor, sa ibang usapin, ano po, ayaw ni Pulong dumalo. Ano pong gagawin ng ICI? Kung Baka ho ayaw, maging president to. well, walang content, walang subpoena. Kaya pwedeng hindi sumunod. Ganun naman yun eh. At kung ako po, halimbawa, gagayahin ko rin po yun, di ba? Kasi wala ka palang magagawa eh, kahit di ako dumalo eh. That's precisely the frustration. At yun din ang nakikita siguro ni Secretary Babes. Na wala palang ganong power. Walang authority. Kaya napro-frustrate siya. I know you, Mayor, as a, alam nyo, isang alagad ng batas before, no? Nakikita niyong may suporta si Pangulong Marcos sa ICI? O naman, kasi pinaperform naman ng ICI yung kanilang mandate. Pinaperform naman nila. Kaya lang, hindi nila ma-maximize yung kanilang effort dahil nga dito sa problema. Oo, pero di ba kung ikaw po presidente, tatawagan mo lang, bigyan mo ng ganito yan kasi gusto ko talaga malaman sino talaga yung mga ganon. Eh, ang dami palang kulang, ano, parang walang pangil, parang kumukumpas lang. Ikaw na rin na nagsabi, di ba, Lourdes? Opo. Na, alam mo, napakabait ng ating presidente. At hindi siya, kumbaga, yung kanyang, I would say, yung kanyang tolerance, napakalaki. Pero kung talagang desidido kang masolve kaagad yan, hindi ba dapat tinawag mo na kaagad yung mga ombudsman, DOJ, tinawag mo na rin yung mga investigating unit, at sinabi mo sa kanila na I want something to happen in the next 2 weeks. Gusto ko na makulong yung ito yung mga nabanggit na mga politiko na yan. I want them sent to jail or put to jail in the next 3 weeks or 1 month or 45 days. Dapat gano'n ang mga instruction, di ba? At gagalaw lahat. Gagalaw lahat. Pag nabig-isipin mo, gano'n ang statement. Mayor, di po nasasagot yung yung isang tanong ko na kasi sa mga sinabi niyo parang wala ring parang iniwan din ni Pangulong Marcos, di ba, yung ICI? Parang wala namang full support. Ang full support ng presidente sa ICI, yung ba tanong mo? Yes, so kasi kung full support siya, dapat wala pong ganitong doubts, di ba? Hindi ko alam eh. Kasi nga, nagtataka rin ako, nagko-complain sila na walang pondo. Yes. Eh nung nandun ako, wala rin pondo. Patapos, akong sarili kong gumagastos, sabi ko, i-reimburse ko na lang pag nagkaroon na ng pondo. So, there was no fun. Nung time ko, nung lagi kami lumalabas ni General Asurin, pati General Asurin sabi niya, sir, ako pa lang ang gumagastos ngayon kasi walang pondo eh. At itong mga kasama ko rin, sir, hindi pa nagkakasweldo. Kaya, yun siguro, tingnan nyo kung bakit wala pa silang pondo. Eh, paano ka gagalaw? Paano ka babiyahe? Eh, kailangan mo lumabas. Kailangan mo mag-mobilize. Opo. Kahit papaano, meron kang iaabot sa mga investigador mo. Eh kung wala, paano gagalaw yan? So Mayor, pati sa PNP, dapat may suporta ka. Tama, opo. May pupuntahan pa ho ba yung ICI? Sa tingin niyo po, matagal pa ho ba ito? Ay, matagal pa. Napakatagal na kanto. It will even transcend administration. Kung sakasakali na i-retain yung ICI, bibigyan ng additional powers. Pero kung titingnan mo naman yung ICI, ang trabaho niya parang katulad ng trabaho din ng ombudsman. Okay. Mayor, so ulitin lamang po namin, walang magagawa yung ICI kung ayaw dumalo ni Pulong. At di ko alam, pero walang contempt powers eh. Kaya baliwala sa kanya. Kung ayaw niyan, alam naman ni Congressman Pulong siguro na walang contempt powers siya, kaya pwede kong tuyuin yan. Kaya lang nakakatakot kasi baka maging ba siya, Mayor, President. No, pwede pa lang hindi eh. Si Pulong nga, wala kayong nagawa, ako pa. Parang ganun, di ba? Ganun nga talaga mangyayari dyan. Ganun talaga mangyayari. Okay. Kayo po ba ay satisfied sa live streaming
ng investigation. Marami po kasi ang lalamyaan sa live streaming tapos marami na insulto kapag VIP raw po executive session. Alam mo kasi, panawagan kasi ng bayan yung maging transparent sila. So, nilive nila. Pero siguro may mga sensitibong informasyon na pwedeng hindi mo i-live, kaya nagre-request yung mga resource persons ng executive session. Mm-mm. May mga ganun kasi talaga sa Senado, sa Kongreso, meron Mm-mm. Kasi ako, di ba, nung nag-testify ako against the Chief PNP, Opo. I was not there. Ang talagang agenda nun was GTC. It has nothing to do with drugs. Pero nung nandun ako, ang mga tanong sa akin about drugs at may sensitibong tanong sa akin kung sino ang mga involved na mga general. And I have to answer it. Pero so that's the reason why I requested for an executive session para i-open up ko talaga yung main issue na yun. Doon na nag-umpisa. Kaya siguro sa dito rin, maraming may alam itong mga pero sensitibo, uncomfortable yung mga resource persons, kaya nag-request sila ng executive session. Ang importante dyan is binanggit nila lahat. Nag-tell all ba sila? Nakikita ko, maraming kulang pa na impormasyon na binibigay ng mga resource persons na nagpupunta doon. Marami pa silang tinatago. Kaya kailangan talaga matinding investigasyon. Okay. Mayor, sa mga kababayan ho natin, sa lighter naman po, ano po yung mga paghahanda po ninyo ng inyong pong mga kasamahang opisyalis sa Baguio sa pagdagsa po ng mga turista ngayong Pasko? Well, meron kaming itong holiday security and safety plan. Lalo-lalo na yung mga traffic plan namin. Kasi alam mo naman, dadagsayin na naman kami ng mga turista rito. Kailangan maayos uli yung traffic. We cannot prevent na magkaroon ng congestion. Importante gumagalaw. Huwag lang siyang magkaroon ng gridlock. Yun ang importante rito. And for yung safety ng mga turista. At safety ng residente, importante yun. Opo. Mayor, maraming salamat sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Maraming salamat din po.